So hi guys, good morning. Ito na pa maggagawa lang ako ng video reaction dito. Parang nakakabahala yung nangyayari sa Pilipinas, 'di ba? Instead na magtulungan at i-focus yung i-focus ng mga politician yung mag-focus sila sa problema ng bayan, like yung mga calamities na nangyayari at saka yun sa mga sa poverty na nararanasan ng ating mga kababayan. Parang ito yung nagiging focus ngayon ng politicians sa Pilipinas. So parang nakakabahala na, 'di ba? So in this video na nakita ko, hindi ko alam kung sino yung nagsasabi ng totoo dito, no? But kayo na pong bahala mag-react or mag-decide. Can you please comment down kasi hindi ko rin alam ang nangyayari. Actually, I'm not in the Philippines at the moment, so I'm living abroad. So, parang ito ay nakikita ko sa lahat ng social media na i-open ko. So, na-curious ako kung ano nga ba talaga. So, at the moment, gusto kong panoorin natin itong video na to. And can you please comment down below kung ano ba talaga or kung sino ang nagsasabi ng totoo. And what do you think sa mga nangyayari? What do you think? Ano ba dapat ang gawin ng mga politicians dito? Okay, so let's watch the video together. Ito yun. Ganyan ang bansa. This country is going to hell because we are led by a person who doesn't know how to be a president and who is a liar. Alam niyo anong pruweba ko na sinungaling siya? Tinanong ko dalawang businessman. Matagal na because I was concerned. This is a So, dito, yung sinasabi niyang he is a liar. So, in the first place, bakit siya bakit siya umalyansa sa kanya nung election pa lang. And now, ito, dahil nagkakaroon ng issue sa Office of the Vice President, parang mayroon na siya mga nilalabas na mga bad comments dun sa other side. So, sa ngayon, hindi natin alam kung sino ba talagang nasasabi na totoo. Okay? Promise, 20 pesos na kilo ng bigas. And so, I really sat down and talked to a businessman. Sabi ko, sabihin mo sa akin kung magagawa ba yung 20 pesos. Sabi niya, hindi. Napaka-imposibleng gawin yan. Because more than 20 pesos ang cost. Paano ka magbenta ng palugi? So tinanong ko, nagsinungaling ba siya nung sinabi niya? And then he said outright, yes. It's either he did not know what he was talking about, so incompetent, or he was lying through his teeth to get the votes of people. Hindi na nyo. Yung mga tao ko, dyan sa envelope na yan, Lisa Marcos, naalala mo, nagpadala ka sa akin ng video? Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinakita mo ang mukha ng tao doon sa video message mo. She's been working with us for the longest time. We trust her. You sent me written instructions about money. Millions a month. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd. Anong ginawa
So, ayan. Nagkakaalaman na dito. So, this is before, I think, before the election. Kasi gusto ko lang magtrabaho. Gusto ko lang katulog. Kaya ang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, gabi-gabi, mahimbing ang tulog mo, ganito ang bayan natin. Bilyon ang nawawala. Tanungin nyo si Congressman Ungab, Chairman ng Ways and Means, Chairman ng Appropriations Committee. Tanungin nyo siya, paano nawawala ang pera? Paano nyo ginagil ang pera ng Department of Education? Martin Romualdez. Inattach nyo ang projects na hindi man lang dumaan sa paaralan, sa SDS, sa region, even sa central office. There you go. Ito na yung sinasabing hocus pocus. So, well, Martin Romualdez, ano to? Pakisagot po. Basta na lang ang listahan ng mga congressman. 19 billion. Tapos, yung 1 billion naman na iwan sa DepEd, anong ginawa nyo? Kinuha nyo ang 5 billion sa repairs, nilipat nyo para mukhang lumaki ang pera. Martin, nangangampanya tayo. Nakasakay tayo sa eroplano. Magkatabi tayo. Nagre-reklamo ka, putang ina ka, walang pera. Kasi, ano sabi mo? Gium-um ni Lisa Marcos o ni BBM ang kwarta. Walang pera sa kampanya kasi hindi nagbibigay si BBM at si Lisa. Ginigipit nila. Kinukuha nila lahat ang pera. Reklamo ka ng reklamo sa akin. Ano sinabi ko sa'yo? Huwag ka mag-alala. Lahat ng gusto tumulong sa akin, ipapadala ko sa iyo. Kunin mo lahat. Nagreklamo ka kay Medi Poblador kasi tumatanggap ng pera. Ano sabi ko sa'yo? Kausapin mo si Medi, kunin mo lahat ng pera. Lahat? Akin ito. Babawiin ko lahat. Masakit sa akin, Martin, hindi yung pagsira ng pangalan ko eh. Ang masakit sa akin, maalis mo man ako sa presidential race, hindi pa rin ikaw ang presidente. King ina mo. Walang buboto sa'yo. Please lang. Wala. Hindi ka nga dumadaan ng contest eh. There you go. Kasi wala kang kalaban sa Tacloban. Kasi binibili mo. There you go, Leyte, mga taga-Tacloban. Totoo ba to? Napakidnap mo, hinaharas mo, ang mga kalaban mo. Hindi ka dumaan ng contest. Ang alam mo lang, kasi mayaman ka, bibilhin ko lahat ng tao ng pera. Kay pobre man mong tanan, kwarta na may inyo. There is nothing in you except money. Yan lang. Martin, harapin mo yung katotohanan. Walang walang boboto sa senador man, vice president
president man, unang boboto sa'yo. Hindi ko nga alam kung mananalo ka pa ngayon sa Tacloban eh. Malamang hindi na. Sinong gusto sa lahat sa buong Pilipinas ang ibalik ka sa Kongreso? E di lahat ng tao pupunta yan doon sa Tacloban, mangangampanya yan sa kalaban mo. Kasi magnanakaw. Hindi ka dumadaan sa audit. Alaman na. Milyon-milyon, buwan-buwan, certification lang ng congressman. 1 million, 2 million, pirma lang. Alam nyo, bakit alam ko? Kasi may MA din ako. May MA ako sa DepEd, may MA ako sa OVP. Pero sa akin, nire-require ako ng resibo ng COA. Pero alam ko, certification lang ang kailangan. Pero nagko-comply ako. Bigyan nyo lahat ng resibo. Pero ikaw, pirma mo lang, hindi mo ata pirma yan. Pirma lang ng staff mo yan. Milyon-milyon dyan sa Committee on Accounts. Lumalabas ang pera. Pirma nyo lang. Walang nag-audit sa inyo. Sino ang nag-audit ng confidential funds ng Office of the President? Wala. So, yun guys, narinig natin yung mga sinabi niya. So, what do you think? Para sa akin,